Chapter 6, Unsettled Thoughts. Good job, team. I'm so proud of us. Abot langit ang saya ko nang itaas ang flash drive na may laman ng soft copy ng mga transaksyon na pinatatapos ni Gade. With our dedication and passion, natapos din namin kahit imposible. Woo! Celebrate na ba this? Tinaas din ni Shara ang folder na naglalaman naman ng hard copy. Palakpakan at hiyawan ang narinig ko sa loob ng accounting department. May nagsisitalunan, apiran, at yung iba, yakapan pa. Meron ding lantang gulay na bumulagta sa kanilang upuan. Magpapakain niyan si Head! They chanted together. I okayed with the request since they also deserve it. Magpapapizza na lang ako for the whole department. Tamang-tama at pagkabukas ng elevator sa palapag ng opisina ni Gade ay nag-text sa akin ng delivery boy na nasa ground floor na siya. I called Shara Jean to take the delivery on my behalf. Yes, nasa lobby na. Salamat, kumain na kayo. Pagkaangat ko ng tingin sa lamesa ng sekretary ay wala siya roon. Baka may ginawa pang importante. I just sat down in the waiting area exclusively for CEO's visitors. This whole floor is intended for him only. There's a mini lobby and it was still engulfed with the black and white theme. I should pass this flash drive and hard copy to Gade with my head held high. He should be proud of my team that we did it on time. Accountants are known for having irregular sleeping routines. Noong nag-aaral pa nga lang kami, ay wala nang tulugan. Ngayon pa kayang nagtatrabaho na? And the fact na mas mahirap ang mag-aaral ng libro kaysa sa actual mong gagawin ang analyzation ng applied auditing, financial, and accounting reports. I smirk while imagining things na pwedeng mangyaring mamaya kapag naipasa ko na to. Napangat ako ng tingin nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Gade. Ana jaw-dropping scene nung inuluwal nitong sekretarya, nagulugulo ang buhok at paika-ika sa paglalakad. Nakangiwi habang nakahawak sa puson na akala mo'y sinuntok ni Pacquiao. She looked like a mess, a filthy one. Literal na nanlaki ang mata ko at ilang beses na napakurap. May ginawa nga. Dito pa talaga? Walang pambayad sa motel? My God, Gade, kinakahiya na kita. Oh, hi! She was surprised that made her stood properly. She hurriedly fixed herself and brought her ass to her seat. Umirap ako sa hangin nung mapansin ang pagkabalahura ng lipstick niya. Kalat na kalat. Anong klaseng halikan yan? Ang kalat. Para namang hindi siya mapahiya. Saka na ako lumapit nang tapos na siyang ayusin ng sarili. She was shy. Hindi makatingin ng diretso sa mga mata ko. Hindi nga nahiya may paglampungan sa CEO tas mahihiya siya sa akin ngayon. The audacity. And Gade's boldness to fuck his employees? Huh? Is that even allowed? She directly talked to the intercom to inform Gade and to avoid my presence. Isa pa yung haliparot na lalaki. Padabog kong binuksan ang opisina niya. Nadatnan ko itong umiinom ng tubig sa mini kitchen na naririto sa loob. Ang gulo ng buhok, the first 3 buttons of his long sleeves were open. Even his breath was hitched. I shifted my gaze when I felt like bursting out. What the hell? Nanggagalaiti ako. His broad shoulder was so damn perfect. His height is a killer bait. His posture is a cup of tea. I can even sight the hardness of his chest. Everything in him is a magnet. But damn, he's a big disappointment. Hindi ko matanggap na ganyan ang ama ng anak ko. Leave it there. Aniya, nang hindi man lang ako pinaupo at hindi man lang binalingan ng tingin ang kinatatayuan ko. Naikuyom ko ang kamao. Wala man lang
I'm proud of you or congratulations dyan? Hinarap ko siya at sinimula ng masamang tingin hanggang sa makaupo ito sa swivel chair. He opened his laptop and most likely to start his work without giving a fuck for my existence. I stifled in my place and failed to restrain myself from bursting out. Good job for us, ha? Thank you, Mr. Montreal. I shouted sarcastically. Nabibisit ako. Hindi ganito ang plano kong pagpasa ng pinaghirapan namin. Hindi dapat ganun ang mangyari. Padabog akong tumalikod at tinungo ang pinto. Akmang bubuksan ko na ito nang hilahin niya ako paharap. What's wrong with you? Gulat ko siyang tinitigan dahil sa lapit ng mukha niya. Paano siya nakapunta rito? Paano siya nakalapit nang hindi ko malang naramdaman? Di ko maintindihan ang ekspresyon na pinapakita niya. Galit ba siya? Pikon? Naiinis? Tinitigan niya ako ng nakasalubong ang mga kilay. No, nothing. Literal na lumaki ang mata ko sa sumunod niyang atake. You want this, ha? Singhal niya. Muli niyang sinunggaban ng halik ang labi ko. Napatigalgal ako ng ilang segundo bago makabalik sa wisyo. Taranta kong itinik ko ang bibig at nagpumigla sa pamimilit niya. Open your filthy mouth. Dumoble ang takot ko nang bigla niyang kagatin ang pang-ibabang labi ko. Gade, sasaktan ako. I can't utter it. Sinakop niya ang labi ko. Marahas niya akong inangkin at pipilit na ibuka ang labi ko. Nang hindi magtagumpay ay umabante siya na naging dahilan ng pagdikit ko sa pinto. Mapanghas niyang hinablot ang magkabilang pisngi ko gamit ang isang kamay na naging sanhi ng kanyang pagkapanalo. Sa pag-igik ko mula sa marahas na pagtama ng likod at mahigpit niyang pagkulong sa pisngi, agad na umawang ang aking labi. He claimed it with thirst. His tongue started to travel inside. Pilit niyang dinidikit ang nag-aalab niyang katawan sa nangihina kong katawan, dahilan para unti-unting lumapit ang init nito sa akin. Ramdam na ramdam ko ang panggigigil niya at lasap ko na rin ang sariling dugo. I never reciprocated his desire. Buong lakas kong tinikong muli ang bibig at buong tapang siyang tinulak. But my strength is not enough para mapaatras ang nagagalit na Gade. Open your senses. Asik niya at halos lumipad ang ulo ko nang malakas niya akong sinampal. Napahawak ako sa pisngi. Ramdam ko ang pamamanhid nito at panginginig ng katawan. Umalis siya sa kinatatayuan at bumalik sa mesa. Hindi ko na hinintay pang masigaw ang muli, kaya't mabilis ko nang nilisan ng silid. Hey madam, okay ka lang ba? Tanong ni Shara na lumapit sa aking pwesto. Yes, I'm okay. Why wouldn't I? Sagot ko at kinagat ang pizza na nasa kamay. Ngunit napangiwi ako ng masagyang sugat sa labi ko. Hala madam, para namang hindi eh. Taranta niyang sabi. I'm okay. Doon na lang ako kakain sa loob. Nginitian ko siya at agad na binitbit ang pagkain. Ano po palang nangyari sa office ng CEO? Pahabol niyang tanong. Itinaas ko lang ang kamay habang nakatalikod. Senyales na mamaya na kami mag-usap. Pagkalapag ng plato sa minisala ng aking office ay muling bumalik sa isipan ko ang nangyari kanina. Nasapo ko ang noon nang biglang nag-reply ang karahasang ginawa ni Gade. Hindi ko alam na kaya niyang gawin yun sa akin kaya hindi ko inaasahang lalapatan niya ako ng kamay. Bakit nga kasi ako nagkaganon? Dahil sa biglang uminit ang ulo ko nang makitang sekretary niya na sa ganung itsura o dahil sa hindi nangyari ang gusto kong dapat mangyari? Ang gulo. Kahit sarili kong nararamdaman, hindi ko na rin alam. Nagpakawala ako ng isang buntong hininga. I'm so dumb. Good morning, ma'am. Ay di po. Bungad ng guard sa amin.
Dali-dali kong hinalungkat ang bag at kinuha sa wallet ang ID ko. Nag-login ako sa logbook na tinuro niya at binigyan niya ako ng ID na para sa mga bisita. Ilang araw nang lumipas pagkatapos nung nangyari sa opisina. No one really knows what happened in that four-walled room and I don't have plans to tell anyone too. It was an act of misunderstood feelings from both of us. Ang ganda. Binaling ko ang tingin sa aking anak na nakangiti habang nililibot ang paningin sa malawak na field ng DLSU. Nasa main gate pa lang kami pero hindi naman pagkaila ang kalinisan at kagandahan ng campus. Their future student is excited to roam around. We went to the registrar office then the guidance office to get Sanders' entrance exam result. I was with him all throughout the process and did the duty as a mother of this 12-year-old boy. We went to the business office to pay the entrance fee and went back to the registrar office for the final assessment. Hindi ko alam kung bakit natatawa ko tuwing nagtatanong sila kung senior high na bang ano ko or at least in junior years. Kita ko rin ang pagsunod ng mata ng mga old students sa tuwing dadaan ng anak ko. Ayan, nasalyan ka na anak. Nakangiti kong sambit nang matapos ang last step ng enrollment. Hinila ko rin siya papunta sa animo shop upang mamili ng uniform. Eto Sander, kasya sa'yo. Binalandra ko ang nakuhang polo at sinukat sa harap niya. Ma'am, masyadong mahaba. How about this one? Ani niya at nilagay sa harap ang polong napili na nakahanger pa. Hindi ba parang maliit? Tanong ko at ibinuklat ng maigyan damit. Susukatin ko po. Dumiretso siya sa fitting room. Habang hinihintay si Xander na matapos ay tumingin-tingin na ako ng PE uniform niya. The whole Animo shop is intended for selling of uniforms and merchandise of the LaSalle community. Puno ang shop pagkat enrollment week ngayon. Ma'am, look! Papaharap ako ng kalabitin ni Xander. Looks good. Ang gwapo-gwapo talaga ng anak ko. Kinurot ko ang pisngi niya. Mom, you're too loud. Dali-dali niyang tinakpan ang bibig ko. Napatingin siya sa paligid at namula nang ma-realize na nakatingin sa gawi namin ang ibang namimili. Halos magkasing tangkad na kami ni Xander. Kaunting kembot na lang. Mom, next time, don't treat me like a kid. Medyo naiinis pero pabulong niyang sabi. Napangisi naman ako sa inasta ng anak ko. Binata na talagang aking 12 years old. Ginulo ko ang buhok niya. Nagpatuloy kami sa pamimili. We got 3 sets of school uniforms, 2 sets of PE uniform, Animo shirts, hoodie, and an LS baseball cap. We rode a taxi going home. Sander went to his room right away and busied himself fitting those shirts. Napuno ng kwentuhan ang lamesa namin sa hapunan. Nakasabay si Momo pagkat maaga siyang umuwi. Sander's already upstairs and I was left with Maddox in the kitchen. I don't know but the air between us felt so heavy. Hindi ko alam kung anong nangyari o kung may nangyari ba. What happened to your lips? Ang tagal na niyang sugat mo. May nangyari ba, Arajan? Momo asked. Nagtama ang paningin namin. Mula sa mata ko ay tinungo niyang labi kung saan may maliit na hiwa. My son asked about it too and I lied as well. I immediately shifted my gaze. Dumiretso ako sa ref para kumuha ng tubig. Wala, nakagat ko lang. Come on, Ara. I'm not dumb. Aniya at lumapit sa akin. Anong ini-expect mong sasabihin ko? Tumayo ako ng tuwid at hinarap siya. Hawak ang baso at pitchel sa magkabilang kamay. The truth. Nasabi ko na. Ang bigat sa pusong magsinungaling. Umalis ako sa pwesto at lumapit sa countertop. Uminom ako ng tubig na diretsong tingin sa kawalan.
Should I tell him? Should I tell him that I work under Gade's company? But Momo is in deep stress this past few days. Hindi niya man sabihin, alam kong may pinoproblema siya. You know that I trust you, Rara, right? A sudden tear fell down my cheeks. I hate how I bit Gade's bait. It's apparently not a coincidence. He planned it all. He found me and caught me with his net. Now, I'm scared and stiff. What would be his next plan? Is he going to find out about my son? No, he can't take Sandra away from me. Should I leave MC? Isn't it too obvious that I am leaving because I wanted to get rid of him? Pero bakit nga kasi siyang nagpakita ulit? Okay na eh. Masaya na ako. Kami. We're happy without him, pero bakit bumalik pa siya? Arajen. My tears poured as Momo pulled me for a hug. Kumalas din siya sa yakap at pinagdikit ang mga noo namin. His breath was heavy. He's too close. I can smell the wine from him. What I hated the most is bakit mas nakikita ko ang pagmumukha ni Gade kaysa kay Maddox. Si Momo na laging nandyan at si Gade na bumalik lang para pahirapan ako. Everything will be fine, Rara. I'll protect you no matter what. And why? And why is he acting like a husband?